Magandang araw at magandang gabi mga kapatid na naaabot ng video na ito. Ako po ay magbabahagi ng salita ng Diyos at ang aking gagamitin ay taglis. May English, may konting Tagalog. Ngayon po, pinamagatan ko ang aking ibabahagi sa English sa inyo na The Timetable of Salvation. The Timetable of Salvation. At makikita po natin ang versikulo na pagmumulan ng ating exhortation ngayon sa 2 Corinto chapter 6 verse 2. 2 Corinto chapter 6 verse 2. Basahin ko dito sa New King James Version. Sabi niya, "For he says, in an acceptable time I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. Behold, now is that accepted time. Behold, now is the day of salvation." Makita po natin dito sa verse na ito ng 2 Corinthians 6:2 na mayroong dalawa na binabanggit niya. Itong tinatawag natin na the accepted time at saka yung tinatawag niya na the day of salvation. At itong dalawang ito ang ating pag-uusapan. So unahin natin yung the accepted time is now. Ano ang ibig niyang sabihin dyan sa the accepted time is now? Ibig niyang sabihin, kung ulitin kong basahin, in an acceptable time I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. Behold, now is the accepted time. Ngayon daw, ang katanggap-tanggap na oras. Oras na ano? Oras kung saan pwede niyang pakinggan tayo. Pwede niyang pakinggan kung ano yung ating kahilingan. Pwede niyang pakinggan ang ating pagmamakaawa. Kaya't makita natin doon sa Old Testament, sa Ecclesiastes, na mayroon siyang binanggit doon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8. Pero hindi ko na babasahin lahat yan. Banggitin ko lang yung parang summary niya. Sabi niya doon sa verse 1, "There is time for everything under heaven." There is time to be born and to die. Mayroon daw panahon ng maipanganak, panahon ng mamatay, panahon ng gera, panahon ng walang gera, at sunod-sunod yan, iba pa na panahon. So ang ibig ko pong sabihin, ngayon sa oras nito, sabi niyang ating unang punto ay, now is the accepted time. Now, ngayon daw, ang katanggap-tanggap na oras na pwedeng pakinggan ng Diyos tayo. At yan nga din ang kanyang sinabi doon sa Mark chapter 1 verse 15 na aking basahin din sa New King James. "And saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel." Makita ninyo na ang sabi din ni Yesu Kristo, the time is fulfilled. The kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel. Na-fulfill na daw yung panahon. Ang kaharian na daw ng Diyos ay narito na. At ngayon, ano ang sinasabi niya? May dalawa. Magsisi at paniwalaan daw natin ang Ebanghelyo. So ito pala ang panahon kung kailan natin pwedeng paniwalaan ng Diyos. Kailan natin pwedeng pagsisihan ng ating mga kasalanan o ating pagkukulang. Ito yung panahon na pwede tayong humingi ng tawad sa Diyos. Kung tayo'y mananalangin, papakinggan niya tayo, dinggin niya tayo na ayon sa kanyang sinabi dito sa verse na ito ng chapter 6 verse 2 ng 2 Corinthians. So ngayon, ang sabi niya dito, ito yung panahon
na pwede tayong humingi ng tawad sa Diyos. Ito yung panahon na pakinggan natin ang Ebanghelyo or paniwalaan natin. Ano ba yung Ebanghelyo na kailangan natin paniwalaan? Simple lang naman. Si Yesu Kristo na anak ng buhay na Diyos, kaisa-isang anak, ibinigay ng Diyos. Ibinigay niya dito sa mundo para ano? Para siya ang mamatay na hindi tayo. Mamatay para bayaran yung ating kasalanan. At yan nga ang nangyari, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, nailibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw. Yan ang ginawa niya para sabihin niya sa atin na ngayon na katanggap-tanggap na panahon na pwede nating tanggapin siya. Pwede na tayong humingi ng tawad sa ating mga kasalanan at papakinggan ng Diyos. Bakit? Fulfilled na, tinapos na ng Panginoong Jesucristo yung kaparaanan para pwede tayong maligtas, para pwede tayong makapunta doon sa kanyang kaharian. At ito, the accepted time is now. Ang pangalawa na sinabi ko na pag-uusapan natin ay the day of salvation is now pa rin. Anong ibig niyang sabihin na the day of salvation is now? Simple lang. Ang ibig sabihin nito, habang ikaw ay nabubuhay, habang ikaw ay humihinga, habang tayo'y naririto pa sa lupang ito, tiyakin natin, siguraduhin natin na nagkaroon nga tayo ng kaligtasan. Nagawa nga natin yung ipinapagawa ng Diyos sa atin na kailangan paniwalaan natin ang Ebanghelyo. Believe the gospel, sabi ng Mark 1:15. Ngayon, doon sa Matthew 7:22 and 23, ito ay panahon ng judgment. Ito yung panahon kung saan araw ng paghuhukom ng Panginoon. At sabi doon, sa araw na yon, marami ang magsasabing, Panginoon, kaawaan mo ko. Panginoon, isama mo naman ako dyan. Papasukin mo ako dyan sa iyong kaharian kasi ito yung ginawa ko. Nangaral ako, ganito, maganda na ginawa ko. Marami ang kanyang sasabihin. Pero sasabihin ng Panginoon, lumayo kayo sa akin. Kayong mga gumagawa ng masama at sinungaling. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, hindi na yon yung panahon kung kailan pwede silang maligtas. Tapos na yung timetable ng Panginoon nung sila ay nandito sa lupa. Dahil kung tayo'y haharap na, yan ay panahon ng paghukom. Yan ay panahon para ibigay niya yung parusa at ibigay niya din yung reward o kaya yung corona o kaya yung gantimpala ng mga taong naging tapat sa Kanya. Kaya't sa oras na ito, ang sabi ng ating Biblia, now is the day of salvation. The day of salvation is now. Ngayon, habang nandito tayo sa lupa. Isa pa na cite ko na story ay yung istorya ni Lazaro at saka yung mayaman. Sa Luke 16:19-31, makita natin dyan yung istorya na itong dalawang taong ito, kawawa yung po, mahirap. Siyempre mayaman, okay lang ang buhay, maganda nung nandito sa lupa. Kaya lang, ang kaibahan lang, parehas silang namatay, magkaiba ang kanilang pinuntahan. Ang mayaman ay inilibing at yung kanyang kaluluwa o kaya siya din mismo napunta doon sa Hades at siya ay nahirapan doon, siya ay napaparusahan. Yung pobre naman ngunit nananampalataya sa Diyos, naniwala sa Panginoon, dinala ng anghel doon sa lugar kung nasaan si Abraham. Nang ibig sabihin, yan po yung magandang lugar, yan po yung tinatawag natin na heaven or langit. At ngayon, itong si mayaman, tumingala doon sa itaas, sabi ng Biblia, at nakita niya nga si Lazaro nandoon sa tabi ni Abraham. Kaya napasigaw siya, sabi niya, Abraham, tulungan mo naman ako, papuntahin mo dito yan si Lazaro. Ipatulon niya lang ang kunting tubig sa dila ko. Sobra akong nahihirapan. Yan ang sabi niya. Pero sabi ni Abraham, hindi pwede.
mayroon tayong parang may bakod dito na hindi siya pwedeng tumawid, hindi ka din pwedeng makatawid para mapunta dito. Humiling pa siya ng pangalawa. Sabi niya, kung ganon na hindi siya makapunta dito, pwede bang sa lupa na lang ninyo papuntahin? Kasi mayroon akong 5 pa na kapatid, ayaw na ayaw ko na dito sila pupunta sa kinaroroonan ko para mapasabihan sila. Alam mo ang sagot naman ni Abraham, sabi niya, kung hindi sila maniwala sa mga propeta, kina Moises o yung mga nangangaral ng salita ng Diyos doon, kahit pabalikin si Lazaro o yung patay, hindi pa rin sila maniwala. Yun ang sabi niya. Sapat na yung mga nangangaral na nandoon sa lupa. Yun ang sabi ni Abraham. So ang ibig ko lang din sabihin, tapos na yung timetable nitong mayaman kung saan kailan siya pwedeng makaiwas sana sa pinuntahan niya na yun. Kaya nga lang, nandyan na siya sa Hades at nandyan na nagsisisi siya. Nandyan na gusto niya na sanang paniwalaan si Jesucristo. Gusto niyang paniwalaan yung tamang turo ng Panginoon. Kaya nga lang, tapos na ang timetable. Tapos na yung schedule ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ang Panginoon po ay may timetable. Ano ang ibig natin sabihin? May timetable, may schedule sa, nakaprograma yan, naka-schedule yan. At itong panahon po natin, habang ikaw ay nabubuhay ngayon, habang ikaw ay humihinga at naririto pa sa lupa, ito yung panahon. Kailangan na kailangan mong paniwalaan si Jesucristo. Kailangan mong ibukas talaga yung puso mo at sabihin sa Kanya, oo Panginoon, naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako na yung ginawa mo lang, yan ang magligtas sa akin doon sa kapahamakan na katulad ng pinuntahan ng mayaman. So sa oras na ito, kapatid, hindi ko alam kung ano talagang kalagayan mo or ano ang sitwasyon ng iyong isip, ng iyong pananampalataya. Simple lamang ang gusto ng mensaheng ito, the timetable of salvation. At sabi natin, the accepted time is now. The day of salvation is now. Parehas na now. Bakit puro now ang sinasabi niya? Ang ibig sabihin niyan, the urgency of salvation. Ang ibig sabihin niyan, ang opportunity ay talagang lumilipas. Kaya kailangan kapag pinakinggan natin yung ebanghelyo, gumawa tayo ng pasya. Totoo na pwede naman tayo maligtas bukas, pwedeng nung nakaraan or bukas sa susunod o sa tunod na taon. Kaya nga lang, ang hindi natin alam kung maabot pa natin ang next year, ang isang araw or next month. Ang Diyos ang nakakaalam ng schedule ng ating buhay. Kaya kapag pinakinggan natin ang ebanghelyo, gusto ng Diyos, gumawa tayo ng desisyon, naniniwala ba tayo o hindi. So ngayon sa oras na ito, kapatid, sabi ng ating pinag-usapan, the timetable of salvation. At sabi ng binasa natin, now, parehas na now yan, accepted time, now, the day of salvation, now. So ngayon din, kapatid, gusto kong kunin ang pagkakataon na ito para anyayahan ka. Kung hindi ka pa nag-pray nung may isa pa akong binanggit at ginawa din ito, o kaya may nagturo pa na iba, mga pastor man o nangangaral na tulad namin, pero hindi mo pa ginawa, hindi ka talaga nanalangin at tinanggap sa Jesucristo, hinahamon ka ng Diyos ngayon, gusto Kanyang makapiling doon sa piling niya. Pero may simple lang na kailangan mong gawin ngayon, yung anyayahan sa Jesucristo. Tanggapin siya, tanggapin yung Kanyang alok na buhay na walang hanggan. Ngayon sa oras na ito, mag-lead ako ulit ng pananalangin at sundin mo ito ng taimtim at manalangin ka na ito yung maging panalangin mo. So ngayon, sa sandaling ito, saan ka man, pwede kang yumuko at pwede mag-concentrate at isipin na ang Diyos ang kausap mo at harap mo. Susundan mo itong maikling pabanggitin ko, gagawin ko at gawin mo ang panalangin mo. Panginoong Jesus, inaamin ko na ako ay makasalanan. Hindi ko kaya na iligtas ang aking sarili. Inaamin ko din na yung ginawa mo lang doon sa krus ng Kalbaryo ang nagbayad ng aking kasalanan. At sa oras na ito,
Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin ninyo ako sa lahat ng aking kasalanan. Isulat ninyo ang pangalan ko sa aklat ng buhay. At tulungan ninyo ako na gawin ang iyong kalooban. Maghari kayo sa buhay ko. Gabayan po ninyo ako sa aking buhay upang magawa ko ang iyong kalooban lamang habang ako'y nabubuhay. Isulat ninyo ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Panginoon, ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung ginawa mo ang panalangin na yan, purihin ang Diyos. Ang gusto ng Panginoon, magpatuloy ka, magbasa ng salita ng Diyos. Kung may pagkakataon na may mga nagtuturo, nangangaral ng salita ng Diyos, pwede kang makinig at pwede ka ding makisamba, makipagpuri sa mga anak ng Diyos. Hanapin mo yung mga tao na nangangaral na sa Jesucristo ang tagapagligtas. Biblia lamang ang basihan at pwede kang matuto paano ipamuhay ang salita ng Diyos. Kapatid, kung totoong nanalangin ka at tinanggap mo si Jesucristo, tandaan mo ang pangako ng Diyos. Hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Magmula ngayon hanggang tayo ay darating sa langit, sasamahan niya tayo, kasama niya tayo, hindi niya tayo pababayaan. Ano man ang mangyari sa mundong ito, siya ang iyong kasama. Siya ang mag-iingat sa iyo hanggang makarating tayo ng langit. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Magpatuloy lang tayo sa paglingkod sa Kanya. God bless you.